Nalamog po mga kaistorya ang China diyan sa West Philippine Sea. Ang may gawa ang Philippine Coast Guard at naresbakan pa po ng isang prominente, kilalang Pinoy. Mamaya ililiwanagin natin ano mga kaistorya. Ha? Alam nyo, sa karagdagan pong balita, meron ba sa inyo dyan na gustong maging instant millionaire? Kung ganon, ay pakitaas po ang kamay dahil ang House of Representative, mga kaistorya, ay nag-aalok ng ₱1,000,000 na pabuya para sa makakapagturo sa kinaroroonan po ng bata ni Vice President Sara Duterte. Ang taong ito mga kaistorya ay nakapirma sa acknowledgement receipt ng confidential fund ni VP. Nako, abay, laki buloy ano ho, mga kaistorya. At karagdagan pang balita, muli pong niresbakan ni Trillanes at ng abogado ni former Vice President Leni Robredo si former President Rodrigo Duterte. And speaking of him, mga kaistorya, ay sinabi po ng DOJ na iniimbestigahan na umano ng task force na binuo ng DOJ ang posibleng paglabag ni dating Pangulong Duterte sa international humanitarian law. Aba, anong mga balita ito? Ano ho? Wag naman kayong mamaya niyan magsiiyak na yung mga didilis, yung mga taga-team kapapaitan. Paki-share po at paki-like. Mga kaistorya, mag-umpisa na po tayo ng balitaan. Ano ho? Ako ay mag-share na ng atin pong mga references. Alam nyo, itong China, inaasar na lang to eh. Isang nga sa nang aasar dyan, mga kaistorya, ay si Commodore J. Tariela. Dahil itong China, mga kaistorya, ay nagpo-post ng mga black propaganda, mga kasinungalingan, yung tipo bagang binabaliktaran tayo ang pinapasama, ay hindi ba't diskartihan din po yan mga kaistorya, galawan din yan ng mga pro-China. Ito, yung mga ipinopost, yung mga sinasabi ng China, ibinabalik naman ni Commodore sa China. Tingnan nyo ito ha. Itong spokesperson na ito ng China, nag-post, ang sabi niya, every escalation between China and the Philippines, without exception, has been caused by Philippine provocations and violations of China's sovereignty. Calm will return once the Philippines stop those activities. Nako, tayo na ang masama. Ngayon, ito. Di binakbakan ka ngayon ni Commodore. Every escalation between China and the Philippines without exception has been caused by China's provocations and violations of Philippine sovereign rights, sovereignty, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Alam naman ng buong mundo. Ang aggressor dyan, ang talagang nanghihimasok dyan, ang titrespass dyan, ang China. Calm will be restored when China ceases its harassment of Filipino fishermen, respects the Philippines' exclusive economic zone, stop hampering our routine and lawful activities, and refrains from damaging the marine ecosystem within our EEZ. Okay, tanig nyo. Disuplak ka ngayon, China. Ganyan lagi ang ginagawa ni Commodore, mga kaistorya. Lagi niya pong isinusuplak sa mukha ng China yung mga ginagawa nilang propaganda. Ito pa, Romesbach, ang isang kilalang politiko, isang kilalang mambabatas, niresbakan ang China. Tingnan ninyo. A ranking member of the House of Representatives on Sunday accused China of implementing a double standard with its expansionist conduct in the West Philippine Sea, demanding respect but continuing its bullying in the Philippines and other neighboring countries. Ito yan eh. China wants respect but bullies Philippines. Paano ka irerespeto? Diba? Bastos ka eh. Nambabastos ka eh ng kapitbahay mo. Paano ka irerespeto? Diba, mga kaistorya? A ranking member of the House of Representatives yesterday accused China
of implementing a double standard with its expansionist. Yung expansionist, yung nagpapalawak sila ng kanilang claim. Di naman territory dahil di nila yung territory. Atin yan. Conduct in the West Philippines Sea demanding respect but continuing its bullying of the Philippines and other neighboring countries while China wants the international community to respect their self-drawn 9-dash line and 11-dash line, self-drawn. Gawa-gawa lang po nila yan eh. Yung 10-dash line ngayon, ang original niyan ay 11-dash line, tapos naging 9-dash line dahil pumalag. Ang Vietnam, nagkasundo sila ngayon, di ginawang 9-dash line. And then later on, ginawa ng 10-dash line. Inimbento lang nila yung 1940s, mga kaistorya. They do not respect us and continue to intrude in our declared 200-mile economic zone. Quad Committee Overall Chairman Representative Robert Ace Barbers, yan ang mambabatas. Pag ikaw ay isang elected official kasi, obligasyon mo, ipagtanggol ang bansa mo. Di ba mga kaistorya? Yan ang elected official, hindi yung no comment. O kaya naman yung isa gustong ipamigay ang West Philippines sa China, di ba mga kaistorya? In a statement entitled China wants respect over the WPS claims but disrespects Philippines. Other Asian countries claimants in the region, Barbers assailed China's expansionist policies and its bullying tactics by questioning and trying to meddle over the country's laws and policies. Actually, hindi lang naman sa mga pulisiya natin, hindi lang sa exclusive economic zone natin ang hihimasukin. Pati na umano sa sistema ng politika natin, nakikialam yan, China na yan. May mga content na ako dyan. Mga kaistorya. Totoo naman yun eh. Kita naman natin, mga kaistorya. While China wanted us to respect their claims in the West Philippine Sea, paano natin i-respeto? Hindi nga nila tayo nire-respeto. Yung kanilang sinasabing kanila ay atin naman. Kinamkam lang nila, ninakaw nila sa atin. Where without historical and legal basis, wala naman talagang legal basis, samantalang tayo meron. They continuously disrespect us on our own claims and position in the matter. Totoo yun, mga kaistorya. Ito pa, isa pang Dr. Min Tran, Critical International Theories Unraveling Power Dynamics. Ba? Sino kaya ito, no? Does the Chinese foreign minister spokesperson truly believe he can fool people? Binakbakan din yan, yung foreign minister, mga kaistorya ng China. This picture of 10 PLA Navy and CCG vessels surrounding one single Filipino vessel tell us who is the aggressor. Ayan, yan mga kaistorya. Sino nga naman? Malinaw naman talaga ang mga ebidensya, di ho ba? Mga kaistorya. Sino pinagbububulan nila? Ito, post ng BRP, Sierra Madre. Kanina pa ako na. Actually, kasi masakit talaga ang lalamunan ko. Anyway, talaga namang aminado ako, pilipit ang dila ko. English man yan o Tagalog. Pagtiyagaan nyo na, importante yung impormasyon at balita. Po? Two new landmark laws, the Maritime Zones Act and Archipelagic Sea Lanes Act, ito yung patunay sa mga sinasabi ko sa inyo ng mga sinasabi natin may punto talaga at hindi natin pinupulot kung saan-saan lang. China's ongoing claims and actions aren't just about taking parts of our territory. They also disrupt peace in Southeast Asia. Hindi lang sila nang nanakaw ng teritoryo natin. Sinisira pa nila ang kapayapaan sa Southeast Asia. These new laws are our way of clearly defining what belongs to the Philippines. Yan ang nagtatakda kung ano at hanggang saan talaga ang pag-aari ng Pilipinas. Di ba yun ang sabi ko sa inyo? Reinforcing that we follow international rules and expect the same respect from others so every country can feel secure within its own borders. Yan ang pakinabang nung ginawang batas ni PBBM. Ito na, tungkol kay former President Duterte, ang sabi, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan na ng Department of Justice Task Force ang posibleng paglabag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa international humanitarian law. Teka, ICC na ba yan ang ibig sabihin yan? Ang sabi mga kaistorya, hindi naman daw pipigilan ng gobyerno natin yung pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulo, mga kaistorya. Dahil ito palang ICC pwedeng humingi ng tulong sa atin pong Interpol. Nako, iiyak na naman ang mga didilis niyan. Tapos ito pa mga kaistorya, sumigunda pa si PBB, mga kaistorya, ayan o.
Ang sabi po President Ferdinand Marcos Jr. on Thursday said all testimony provided by former President Rodrigo Duterte, yun yung sinasabi ko na yung mga inamin niya yung mga sinabi niya pwedeng gamitin laban sa kanya during congressional hearings will be considered for a possible case build up in the government's investigation of extrajudicial killings during his administration's war on drugs. Yun na nga Kasi yung sinasabi kong many talk, many mistakes. Eto na, si Barry Gutierrez. Ako nagtataka ako rito kay Barry Gutierrez. Bakit medyo nag-iingay ngayon si Barry Gutierrez? No? Ito ba'y tatakbo? Sasalang na sa politika? Ano sa palagay ninyo mga ka-istorya? Paki-comment nga po. Kung magsalita ngayon, kala mo kung sinong matapang, ang pinatutungkulan niya ay si former president. Atras naman sa pagpirma ng waiver nung hearing ng Quadcom. Ayun na nga, yung bank waiver po yun na binabanggit ni Trillanes na dahil doon ay nagalit sa kanya at babatuhin siya ng mikropono at sinabihan pang sasampalin siya. Magkaso lang siya, I'm sure, handang harapin ni Senator Trillanes. Hindi rin senator. Handa rin ba si Duterte na humarap sa ICC? Nais daw ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na magsampa ng kasong libel kay dating Senador Antonio Trillanes IV dahil sa aligasyon itong may mga kahinahinalang pondo na inilagay sa mga bank account ng pamilya Duterte. Yun nga yun. Mga ka-istorya. Sabi naman ni Trillanes, umamin na may 5 billion pesos daw siya. Dito kasi, yan may video ako kasing maka-copyright. Una, sinasabi dyan, hindi naman daw siya mayaman, wala siyang pera, yung mga investigasyon na hearing, hindi naman siya agad-agad kasi wala nga daw siya pera, yung pamasahe back and forth, tapos may kasama pa nga naman siyang PCG. Pero may sa part din doon sa sinabi niya na, yun daw pong sa laki daw ng sahod niya at yung asawa daw niya, dalawang asawa, kung di ako nagkakala, mayaman, may mga negosyo. Sa tingin yung sa Tagalog na, hindi ko kayang makaipon ng 5 billion pesos. O kaya siguro nag-post si Trillanes ng ganyan. Kayo ano kung masasabi ninyo, mga ka-story? Ito naman, dahil sinasabi yung issue na si Trillanes daw ay ginagamit, mga ka-story, ng Malacanang para atakihin umano ang dating senador o ang Duterte camp. Ang sabi ni Secretary Lucas Bersamin, hallucination lang yan. Ayan hallucination yan. Watch. Executive Secretary Lucas Bersamin dismisses ex-President Rodrigo Duterte's claim that Malacanang backs ex-senator in attacking him. Si Trillanes Duterte made the allegation in a phone call with former spokesperson Sal Panelo. Ganun kaya. Sabi naman ni Vera Files, while Duterte demands a fair standard of justice for his family members and friends, he has completely ignored the constitutionality guaranteed due process and other fundamental rights for others. Yan na nga sinasabi ko, hindi binabalik sa iyo ngayon. Kasi alam naman natin, sa kanyang war on drugs ay walang due process. Tapos later on, kailan din, di ba, sumisigaw din siya ng due process. Hindi ako nagkakamali, sa SM na yun Tapos ngayon, hindi ba nila naalala? Oo nga naman, mga ka-istorya. May point naman si Vera Files. Ito na, yung kay, sinong gustong yumaman dyan? 1 milyon yan. Kahit pa siguro, pudpurin mo ng buong katawan mo, kakatrabaho buong isang taon, hindi mo maiipon ng 1 milyon. Sino sa inyo ang gustong yumaman? 1 milyon yan. Who wants to be a millionaire? Yung programa sa TV yan. House Committee on Good Government and Public Accountability nag-alok ng 1 milyong piso pabuya para sa makakahanap kay Mary Grace Piatos. Ang nakapirma sa acknowledgement reset para sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ayan Yun ang aman sinasabi ko Ayan. Ganun? Pera yun Si Glenn Chong, mga ka-istorya, ay sinampahan ng kasong disbarment dahil doon sa kanyang banta na sasampalin kabilaan si First Lady Liza Marcos nung Marso yun, kung di ako nagkakamali. Nakasaad sa disbarment case na nagbanta umano si dating Representative Glenn Chong na sasampalin si First Lady Liza Marcos. Ayan na nga ba Click nga natin, Glenn Chong faces disbarment case for physical threats versus First
Lady. Basahin natin sa baba. Former Biliran Representative Glenn Chong is facing a disbarment case before the Supreme Court for his alleged physically threatening statements against First Lady Liza Araneta Marcos. Dapat nun pa eh. Bakit ngayon lang, no? Bakit ngayon lang naman nagsampa? Ano bang petsa ito? Oh, November 15. Boy, tagal-tagal na kung hindi ako nagkakamali nung Marso pa yan eh. Dapat noon pa, di ba? Masyado naman yatang mabagal ang naging aksyon. Sino ba itong nagsampa na ito ng kaso in the disbarment case filed by Attorney Andre De Jesus before the office of the bar confidant of the Supreme Court? Chong allegedly threatened to slap the First Lady twice. The threats were supposedly uttered during the March 12 rally attended by supporters of Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Yun na nga eh. Yun na nga eh. Ito na, patalastas. Tingnan nyo ang tatlong maka-China na senador. Anong ginagawa ninyong tatlo? Naks na mo. Uy, sus, kaula mo naman talaga yan. Maton, ano? Si Senator Katipunero. Anong ginagawa ninyong tatlo? Are you gagawing us? Jokes yun na. Jokes yun ha. Sabi, yung sa Quadcom hearing, no? Medyo natawa ako dun sa opening statement ni Kong Abante, no? Yung mga dami daw na mga DDs, mga bashers, mga trolls na binabanatan siya. May binakbakan pa siyang isang abogado na nandun na sinabihan siyang hindi raw siya marunong mag-Ingles. Sinabihan pa niyang, listen carefully. Para sa akin, yung mga ganun, di pinapatulan. Sabi naman ni Kong Dan Fernandez huwag ka ikang magbabasa ng mga comments. Ay di daw siya nagbabasa. Ay paano niya nalalaman na binabas siya? Anyway, hindi ako against kay Kong Abante na ano ko lang. Anyway, hindi siguro sanay sa mga ganong kasi kaming mga vlogger, sanay na kami sa ganyang mga banat di sabi ko nga, lalo ito ay political vlog dito ay talagang bababuin, sisirain pagkatao mo, hindi pwede ditong lalamya ang kalooban o pati bayan ng dibdib dito Are you gagawing us? English ba yun? Tingnan. Kala mo naman maton. Ay, Iwan, anong pinagagagawa ninyong tatlo? Ako nangungungo sa inyong tatlo. Anong nangawa ninyo? Pakishare po at pakilike mga ka-istorya. Yan po ang magbabalita, impormasyon, komentaryo, opinyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Salamat po sa inyong lahat at higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon. Shout out sa lahat ng mga sulit ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Muli ako po si Juan, historiador ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Natatawa ko dun sa tatlong ay iwan sa inyo.